Sa tahimik na bayan ng Badok, ang hilig ng isang batang lalaki sa sining ay namumulaklak sa gitna ng mayabong na bukid ng kanyang tinubuang bayan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang simboyo ng damdaming ito ang maghahatid sa kanya sa paglalakbay na puno ng pagmamahal, paninibugho at katubusan. Sa mga unang taon ng pamumuhay ni Juan Luna, ating nasaksihan ang kanyang talento sa pagsining na siyang pinangalagaan ng kanyang sumusuportang ina. Bukod pa rito, ating masasaksihan ang kanyang pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao tulad ni Agustin Saez, na siyang nagpapalakas ng kanyang ambisyon at siyang humantong sa kanyang pagpunta sa Espanya upang pag-igihin at ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sa paglipat ni Juan Luna sa Espanya, agarang umangat ang talento niya sa ilalim ng pangangasiwa ni Don Alejo Vera. Ang kanyang mga akda ay nakatanggap ng pagkilala sa Exposición Nacional de Bellas Artes, kung saan nakamit niya ang kanyang katanyagan sa pamamagitan ng kanyang mga obra maestra tulad ng Espolarium at La Batalla de Lepanto. At gayunpaman, nagkakilala si Juan Luna at si Maria de la Paz Pardo de Vera. At taong 1886, nagpakasal si Luna kay Maria. Ang kanilang maligalig at romantikong paglalakbay sa buong Europa at ang mga anino ng paninibugho na nakatago sa ilalim ng kanilang pagmamahalan. Ang mga boses sa isipan ni Juan Luna ay tuluyang lumakas, na humantong sa isang kalunos-lunos na insidente sa Paris kung saan kanyang kinitin ang buhay ng kanyang asawa dahil sa selos. Napawalang sala sa dahilan ng pagkawala sa katinuan, na siyang dahilan kung bakit si Luna ay nakikipagbuno sa pagkakasala at pagsisisi. Habang pinagmumultuhan ng kanyang nakaraan, bumalik si Luna sa Pilipinas sa gitna ng revolusyon, kung saan ang mga akusasyon ng pakikipagtulungan sa mga rebelde ay umusbong. Naging dahilan ng kanyang pagpunta sa bilangguan, kung saan siya ay pinipilit na harapin ang kanyang katapatan at ang tunay na kahulugan ng pagiging makabayan. Sa kaduluduluhan ng buhay ni Luna, nasaksihan natin ang mga sandali ng pakikipag-ayos sa kanyang nakaraan. Ang kanyang mga obra maestra ay naging isang tanglaw ng pag-asa at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Kahit na ang kanyang paglalakbay ay puno ng kadiliman, ang kanyang pamana ay nananatili bilang isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng silakbo ng damdamin at sining.